Chapter 10. Forever with You. Isang taon matapos ang enggrande nilang kasal, mas lalo pang naging masaya ang buhay ni Viel at Lucien. Parang araw-araw ay isang panibagong simula. At araw-araw ay pinipili nilang mahalin ang isa't isa ng mas higit pa kaysa kahapon. Bilang regalo para sa babaeng mahal niya, nagtayo si Lucien ng isang malaking art academy. Hindi ito para lamang sa mga may pangalan o mayaman. Hindi rin ito para sa mga taong pasok sa pamantayan ng lipunan. Bukas ito para sa lahat, anuman ang edad, anuman ang timbang, anuman ang pinanggalingan. Dahil para kay Lucien, ang tunay na talento ay walang sukat at walang anyo. At si Viel ang naging direktor ng akademya. Araw-araw tinuturuan niya ang mga batang pintor na mahalin ang kanilang sining. At higit sa lahat, na mahalin ang kanilang sarili. Madalas siyang makakita ng mga estudyanteng puno ng insecurities. Mga estudyanteng natatakot husgahan. Mga estudyanteng pakiramdam nila ay hindi sila sapat. At sa bawat isa sa kanila, nakikita niya ang dating sarili. Kaya lagi niyang sinasabi, ang pinakamagandang obra ay nagsisimula sa taong naniniwalang kaya niyang lumikha nito. At sa wakas, naniniwala na rin siya sa sarili niya. Hindi na niya pinapansin ang mga komento tungkol sa kanyang timbang. Hindi na siya natatakot sa edad niya. Hindi na siya naghahanap ng validation mula sa ibang tao. Dahil alam niyang sa pagtatapos ng bawat araw, may naghihintay sa kanya sa bahay. Isang lalaking handang ibigay ang buong mundo kapalit lamang ng kanyang ngiti. At ang lalaking iyon ay si Lucien Blackwood. Sa paglipas ng panahon, dumating ang araw na gumawa si Viel ng isang mahalagang desisyon. Isang desisyong babago sa kanyang buhay magpakailanman. Tinanggap niya ang regalo ng walang hanggang buhay. Hindi dahil natatakot siyang tumanda. Hindi dahil gusto niyang maging makapangyarihan. Kundi dahil gusto niyang samahan si Lucien sa bawat kabanata ng kanyang walang katapusang paglalakbay. Sa pamamagitan ng isang sagradong kagat na puno ng pagmamahal, si Viel ay naging isang vampire. Ngunit walang nagbago sa kanyang anyo, na natili siyang si Viel. Ang parehong curvy, ang parehong plus-size painter, ang parehong babaeng minahal ni Lucien mula pa noong unang araw. At para kay Lucien, siya pa rin ang pinakamagandang nilalang sa buong mundo. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan sa kalangitan, tahimik na nagpipinta si Viel sa malawak na hardin ng mansyon. Marahang sumasayaw ang hangin sa kanyang buhok habang inilalagay niya ang huling detalye sa kanyang bagong obra. Hindi niya namalayang may lumapit sa kanyang likuran, hanggang sa maramdaman niya ang dalawang pamilyar na braso na yumakap sa kanyang baywang. Napangiti siya agad. "Good evening, husband." Narinig niya ang mahinang tawa ni Lucien. "Good evening, wife." Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat, at gaya ng dati, parang ayaw nitong lumayo sa kanya kahit isang segundo. "What are you painting, my love?" Bahagyang itinuro ni Viel ang canvas sa harap nila. At nang makita iyon ni Lucien, napangiti rin siya. Dalawang vampire ang nasa larawan. Magkahawak kamay, nakatingin sa isang pulang buwan. At sa kanilang paligid ay mga bituin at rosas. "Our story." Mahinang sagot ni Viel. Sumandal siya sa dibdib ng kanyang asawa. Ang lugar na palagi niyang tinatawag na tahanan. Marahang hinalikan ni Lucien ang kanyang buhok. "Beautiful." Napapikit si Viel. At para sa kanya, wala nang mas masarap pakinggan kaysa sa salitang iyon mula rito. A piece of art that will never fade. Mahinang bulong ni Lucien. Mas humigpit ang yakap nito. Parang nung unang araw na natakot itong mawala siya. At marahil, hindi na mawawala ang takot na iyon. Dahil kapag tunay mong minamahal ang isang tao, palagi mong pipiliing pahalagahan siya. Kahit araw-araw, kahit magpakailanman. Napatingin si Viel sa kanilang painting. At napangiti siya. Dahil sa wakas natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa timbang. Hindi ito nakabase sa opinyon ng ibang tao. At lalong hindi ito nakikita sa salamin. Ang tunay na kagandahan ay makikita sa taong tinatanggap ang sarili niya. At sa taong nagmamahal sa kanya ng buong buo. Walang kondisyon. Walang hinihinging pagbabago. Walang ngunit. Magkahawak kamay sa ilalim ng buwan. Magkasamang pinagmasdan ni Viel at Lucien ang kanilang obra. Dalawang magkaibang nilalang, pinagtagpo ng tadhana, pinagbuklod ng sining, at pinag-isa ng pagmamahal. At habang patuloy na umiikot ang mundo, habang patuloy na lumilipas ang mga siglo, ang kanilang kwento ay hindi nagtapos. Dahil para kina Viel at Lucien, doon pa lamang tunay na nagsimula ang kanilang forever.